Hello beautiful ladies and some gentlemen of the universe, welcome back to Angela Cinco Vlog. So today is Monday mga guys, kamusta po kayo dyan? And for today's video mga guys, mag-i-install po pala tayo ng ating wire sa ating bahay para po ready na sila pag nag-finishing na. So hindi na tayo uulit ng trabaho, diba? So isahang trabaho na lang. At ito mga guys, ang mga kailangan sa pag-install ng ating electrical wire, meron tayong junction box, may utility box, and of course meron tayong mga wiring and devices. So let's go, and of course kung bago ka pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. So welcome back mga guys, good morning, good afternoon, good evening sa ating mga mababait na mga viewers dyan all over the world. Ako naman sa mga kaibigan natin dyan, mega love shoutout po sa inyong lahat. So Angela Cinco Vlog is here again. At kung nakikita nyo mga guys, nag-uumpisa na sila dyan. So hindi ko na nakunan yung pinaka-start nito mga guys. So yan yung ginawa nila. Nag-ano sila mga guys, binutas nila yung ano dyan, yung pader. Yung konti lang talaga, yung pwede lang magkasya yung hose dyan. So yung ano natin, yung ating hose is hindi na talaga siya mapalitan kasi nga nalagay na siya sa ano, sa pinakatuktok, yung sa beam nalagay na siya doon. So hindi na siya pwede mapalitan, pero yung gusto sana ni Pango is yung PVC talaga. So wala tayong magawa kasi nga yan yung nilagay ng kapatid niya. Eh di wala na, ayan na talaga. So yun nasabi naman ni ni Uncle, yes, yung gumagawa niya sabi niya okay lang din naman daw. So wala tayong magawa, eh di continue na lang natin. So yan yung utility box at yan yung hose. So nilalagyan niya ng wire sa loob mga guys. Saksakan yan mga guys. So, dyan sa gitna yan. So, yung ibang part is iba. Yung nalagay na nila doon. And of course, every room is meron din saksakan. Of course, at merong switch. Yung taga-install namin, siya din dati yung gumawa dun sa bahay, sa aming kubo mga guys. So, yung ngayon, siya pa rin yung gumawa dito para sa bahay na isa. Kasi nga, tested and proven na din. Saka mas malapit lang yun sa amin mga guys. So, anytime, pwede mo siya tawagin, diba? Pag may problema man in case in the future, edi mas madali na. So, meron tayong makukunan ng tulong na malapit na dito sa atin mga guys. And of course, yung isa naman is yung helper niya, 'di ba? So may tumutulong din sa kanya mga guys. So almost done na talaga ang ating bahay pag nagawa ito na. So ano na lang talaga yung kulang finishing na, saka yung door and window. So pwede na siya talaga tirahan mga guys. So ito nga lang yung gagawin ko next time. Lagyan ko muna ng cover yung mga bintana diyan kasi nga very open siya. So siguro lagyan ko siguro ng diyan ng harang para lang temporary lang. So dito muna tayo sa ating wiring, sa pag-wiring. Pero sabi niya mga guys, tinanong niya kasi ako mga guys kung okay na ba yung ilipat agad yung yung kuryente dito sa aming bahay na isa. Kasi ngayong kuryente na ilalagay namin dito is doon talaga galing sa aming kubo nakaraan. So yung doon yung kuryente doon, i-transfer na namin dito mga guys. Kasi nga mga guys, nako naman yan, super mahal pala talaga mag-apply ng bagong ng panibagong account doon sa sa Kapelco. Basel na masyado, saka maraming maraming requirements. So kailangan pa siguro ito ng ating building permit pag dito tayo magpalagay talaga ng panibago. So pinakiusapan ko muna siya mga guys, na wag muna ilipat yung aming kuryente dito mga guys, kasi nga doon pa naman kami tumitira sa kubo mga guys. So dito hindi pa naman kami makatira kasi nga wala namang window and walang bintana sa pintuan mga guys, diba? So hindi pa naman kami actually makalipat dito, at saka hindi pa naman siya tapos. Saka gusto kasi namin mga guys, bago lumipat dito mga guys, is okay na talaga siya para hindi na ng mga gamit ba, hindi na maglabas pa in case na na maggawa sila or mag-continue sila sa paggawa dito mga guys, para isahang lang talaga, walang disturbo ba sa paggawa nila. Kaya sabi ko sa kanya mga guys, kung okay na sana is mag-install lang muna kami ngayon para in case na na sila, mag-continue na yung mga panday sa pag-finishing dito, edi okay na, 'di ba? Yung mga wire dyan or yung mga hose dyan is na nila, malagay na sa sa tamang lagayan, at saka madala na siya sa pag-finishing mga guys, para uniform na yung niya, yung mukha niya, 'di ba? Hindi na tayo uulit or in case na mag-finishing sila, edi okay na lahat, diba? Continue yung paggawa nila mga guys. So, sabi nyo, okay naman daw. So, sabihan ko lang siya pag gusto ko na ipalipat yung kuryente dito mga guys, mula dun sa kubo. Ay di, goods na goods yun. So, sabi ko, okay lang yun kasi nga, diba? Dito kami mas mahirap pag dito yung kuryente, tapos doon lang kami makipag-tap or maglagay ng extension, diba? Mas yun, mas delikado yun. Paano pag umulan, diba? Mas mahirap siya kasi nga, baka mabasa, paano pa mangyari. So, mas okay na yun na yung
yung kuryente, saka na lang ilipat pag lilipat na talaga kami dito sa bahay. Saka yung kuryente naman dito is hindi pa naman ginagamit masyado. So, doon lang muna sa amin yung main. Kasi nga, sa sunod na lang ilipat pag okay na lahat. So, ito yung utility box mga guys. Ginagamit ito pa naglagay ka ng saksakan or switch mga guys. So, yung overall na nagamit namin utility box dito is 10 pieces. So, para na yun sa saksakan at switch. So, yung switch namin is merong 5, merong 2 gang na 2 at yung 1 gang is 3. So, 5 siya. So, yung ilaw namin is 7 lang naman. So, okay na yun. And of course, yung aming saksakan is meron kaming 6. Yes, 6 yata. 6 ho. So, yun mga guys. So, maliit na naman, diba? Maliit na naman to na bahay mga guys. Akala nyo lang malaki, pero in person, maliit lang naman siya mga guys. At yung aming junction box mga guys is 6 yung nagamit namin dito mga guys. At saka 2 breaker. Yung ano sana yung bilhin ko, yung panel board, kaya lang masyadong mahal daw yun. So, sabi ni Uncle, so, okay na naman daw kasi maliit na naman yung bahay actually. So, sabi niya, hindi ka naman maglagay ng ibang ano dito, ibang nakatap na ibang gumagamit ng ano, ng kuryente mo. So, sabi niya, okay na mga pang-building, okay na malaking bahay talaga. So, sabi niya, okay lang naman yung breaker, basta 2 yung gagamitin natin. I-separate natin yung sa ref mo, tas iba naman, i-separate natin yung para sa ilaw at saksakan mo. So, sabi ko, okay lang din naman yun. Saka, hindi naman kami masyado gumagamit ng ano mga guys, ng kuryente, diba? Lalo na ako mga guys, very matipid. Ako naman yung example, yung mga heater, hindi ako gumagamit niyan, 'di ba? Kasi nga mas magastos siya sa kuryente, yung ref nga kung tutusin, ayaw ko magpa-under ng ref. Unlike na na kailangan talaga or need talaga na magpa-andar ka ng ref or may ilagay ka dyan na kailangan i-ref o palamigin, edi talagang no choice, magpa-andar ka. Pero kung wala naman, mas gugustuhin ko na wag pa-andarin ang ref kasi nga ang laki ng bill namin after a month. Nako naman yarn. So, lalo na pag may heater ka dyan or meron ka dyan ginagamit, mga rice cooker, nako naman yan. Kaya nga, 2 lang kami ni Bibo, so matipid naman kami sa kuryente kahit papaano. So, hindi naman gaano ginagamit. Sa gabi lang naman halos yung ilaw, yun. So, okay na yun mga guys. Lalo na ngayon, 2 lang naman kami sa bahay. Wala naman gaano gumagamit ng kuryente. So, yung charge lang, mga cellphone or electric fan, yun. Yun lang naman yung usually na ginagamit naman sa bahay mga guys. Lalo pa siguro pag meron kang aircon, sobrang sakit sa bulsa pagkatapos ng buwan kasi nga 'di ba, yung bayaran sa kuryente. Sobrang laki, naka naman. So ibili mo ng ng pagkain na lang yung para doon, no, 'di ba? So magtiis na lang tayo sa electric fan kasi wala naman tayo pabili ng aircon. Saka sa bahay mga guys, hindi naman ako maselan, kontento naman ko meron lang. So yun lang yun, practical tayo ba? Or siguro pwede naman tayo mag-aircon kapag yung income natin is umaabot na ng 80,000 to 100,000 per month. So, pwede na talaga yun. Kahit naka-on na yung aircon 24 hours, pwede na yun at nakababad ka doon buong araw, di ba? So, pwede na talaga yun. Kaya ngayon, tiis muna tayo kasi nga yung income natin is para lang muna sa paggawa ng ating bahay. So, ang importante is meron tayong bahay na matitirahan. Saka maayos na bahay. By the way, mga guys, yung nabili ko para ditong wiring na ginamit namin mga guys is yung isang box siya na number 12. Yes, yung number 12 niya. So, akala ko na para sa ano ba ito? Bakit ang liit naman ito? Yun pala yung ginagamit talaga sa pag nagwa-wiring ka. Hindi yung PDX. Ako naman, ang bobo ko talaga, no. Kasi nga, hindi ko naman gets yun kasi last time, yung ginamit doon sa aming kubo is yung PDX siya. So, sabi ko, bakit ngayon iba? Kaya hindi ako bumili noon kasi nga sabi ni Uncle, bibili daw ako kasi nga gagamitan namin extension sana mula doon sa sa kubo punta dito. So, sabi ko, baka mali yung mabili ko kasi iniisip ko PDX. Yun pala yung PDX para lang doon sa mga wood siya nakakabit. So, ito mga guys, yung kailangan gamitin dito is yan yung color black na wiring. Yung maliit lang yan siya, pero yung laman niya is very solid siya. So, yun yung ginawa namin mga guys, yung ginamit namin para dito mga guys. So, kami, isang box na yung nabili ko niyan, isang box. So, siguro yung sana may maiwan pa. So, I hope para may magamit pa tayo, pwede natin gawing extension. So, sabi niya nga, yung una, half lang muna yung gagamitin namin kasi nga baka daw hindi naman maubos. Pero, sad to say na hindi talaga siya nagkasya yung kalahating box. Kasi isang box niyan is 150 meters. So, 75 meters na yung nabili ko. So, hindi talaga nagkasya. Mayroon pa talagang kailangan. So, yun, nag-additional ako ng kalahati. Pero mas nakasave sana ako pag isang box na nabili ko. Pero wala na akong magawa nandito na So, go na lang. Kailangan naman ibili ko yung nabili kong una. Hindi naman pwede nakakabit na diba? So, yun talaga mga guys. Kailangan talaga tansyahin ng maayos para makasave tayo.
Kaya dalawang half box. So, isang box pa rin naman yung nabili natin. Pero siguro may sobra na to, sigurado. So, ito na mga guys, yung ating switch. Ito yung sinasabi ko kaninang tugang. Ibig sabihin ng tugang, hindi naman yung one gang. Ibig sabihin ng tugang is dalawa yung pindutan niya. Yung one gang naman, syempre yung isa, di ba? Yarn mga guys. Ngayon ko lang din naman naintindihan yung mga tugang, three gang, one gang na yan mga guys. So nagpakabit kami dito ng kuryente, nagpa-install kami. Kasi dati hindi ko naman alam. Narinig ko lang yung mga one gang, tugang na yan. Pero hindi ko alam na yun pala yung switch na sinasabi nila. Same din dito mga guys sa ating mga saksakan. Yung tinatawag na three gang is tatlo din yung saksakan tulad yan. Three gang yun. Yung dalawa naman is tugang, pero wala kami. Lahat dito is, I know, yung except lang pala sa kay Baby Boss, kasi nga yung kay Baby Boss mga guys, is yung nilagay namin doon is yung tugang. Kasi dati nakabili ako nung time pa doon sa Kubo, yung nabili ko doon is maganda yung ano na yun, yung saksakan na yun, kasi nga parang close siya sa loob, na pag sinaksak mo lang siya is bumubukas siya, ba diba? Yun yung gusto ko sana, yung hinahanap ko is ganun, yung nagbubukas na siya pag may isaksak ka na, pag hindi naman siya ginagamit is kusang close siya. Yun yung hinahanap ko talaga. Kasi wala akong nakita, halos nalibot ko na dito yung mga nagbibenta ng mga saksakan na yan. So, siguro kailangan ko talaga pumunta sa city para doon bumili. Kaya lang, yun lang naman yung kailangan ko na puntahin doon. So sabi ko, sige na lang, wag na lang. Yung isa na lang dito na naiwan, yung dalawa lang siya. Yung tugang lang na saksakan, yung tulad noon ang hinahanap ko, yun na lang yung ilalagay kay Baby Boss para mas safe sa kanya mga guys. Kaya paano, hanggang dito na lang. See you next time. And of course, thank you so much for watching. Mag-love shout out again sa lahat. See you next time. God bless us all everyone. Bye! Oh